Yahoo! Hello mga masters at mga kachi! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lapalap ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ng ating Chi, the Green Girly Cutie Patuti Iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At welcome po sa another episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So, ating topic po is how to make healthy habits stick. Paano po natin magiging regular at magiging religious sa ating healthy habits. Kasi New Year's resolution po natin yan at that's the best topic na pwede nating umpisahan, yung mga healthy habits. So, paano po natin panatilihin yan? Yung pinakauna, kahapon po, we discussed about setting clear goals. So kung ang goal mo, yung goal na binigay natin kahapon, may examples po yan is, siyempre, ang number of hours sa tulog natin. Number 2 is incorporating regular exercise and or making healthier food choices. Okay, so may mga specific targets po tayo. Dapat maging motivated po tayo. Number 2, let's proceed po sa number 2. Support from each other, mga master. Support from each other. So, whether it's joining a fitness class, enlisting the help of a workout body, or seeking guidance from a nutritionist, having a support system can provide the necessary accountability and encourage to stay committed to your goals. So, kailangan po natin talaga, kailangan lang po natin ng meron tayong kasama na magsusupport po tayo sa atin at sasama po sa atin sa ating bagong layunin or sa ating goals. Okay? So, mga masters, paano po ba yan? So, siyempre, ini-invite ko po kayo kung nandito po kayo everyday, makikinig po kayo sa akin, magbibigay po tayo ng mga beneficial tips about health. At yan po yung aking commitment po as long as okay po ako at makakapag-deliver, ako po ay magbibigay talaga ng healthy tips. I might be one of your uh, support buddy. 'Di ba? Pag meron kayong questions, pwede niyo po akong tanungin. O 'di ba? Sa mga iba po diyan na may mga libreng oras, may mga time po kayo sa sarili niyo at nakakapaghanap talaga ng time para sa inyong sarili. Hindi natin kumakain ng dahon, no? Eh, ayusin natin si G. Tulungan natin. Nahihirapan po siya. Ang dahon niya ay malaki. Hindi natin naputol yan. Ha? Right. So yun talaga po mga masters at mga ka-G. Importante po talaga na meron tayong support system para po tayo ay hindi maganahan din po tayo. Nakakaano din. Mahirap din mga masters pag ikaw lang mag-isa at walang nag-assist po sa iyo at walang nakakaintindi kung ano po yung iyong ginagawa. Importante lang talaga na meron kang support or taong mag-encourage po sa iyo or mag-inspire. So, pwede tayo dito. Pwede po tayo dito sa Bahay Kulitan na magtulungan. At I can be your health buddy. Hindi naman ako perfect, mga masters, pero syempre, as much as possible po, yun ang ating maging commitment. Bibigay muna tayo ng pagkain sa ating G. Oo. No. Gutom na po siya. Alright. So, yung G natin. Ano? There. There's your food. No, not this one. You get your own plate. There you go.
Alright, so kakain na po ang G. Gutom na po siya. Mga greens naman ngayon. Mga super greens po yung binigay ko sa kanya. Yung binili ko sa kanya. Alright, so yun po yung pinaka-importante mga masters na meron po tayong ganyan kasama support system. And number three, anticipate challenges. So along the way, para medyo may ano din po, may catch din po at medyo may thrill ang iyong journey. Ay along the way po ay hindi natin maiwasan na meron talaga mga challenges. So accept natin yung mga challenges, mga masters. Whether you might be dealing with cravings. Ayan na po mga masters, with cravings. So halimbawa, ikaw po ay nagkakat na po ng inyong mga meals at iniiwasan niyo na po yung mga hindi healthy na mga pagkain. Along the way po ay magkakaroon ka po ng mga cravings. Maalala mo na naman yung mga pagkain na gusto mong kainin, ang katawan natin na maghahanap na po yan ng mga bagong mga pagkain na ma-miss ng iyong katawan. Hanapin yan kasi magka-cravings ka na. So, isa yan sa mga balakid o isa yan sa mga challenges ng ating mararanasan. Okay, so find time in a busy schedule or yun po, isang challenge din po yan. Kung nakaumpisa ka na sa pag-gym mo at biglang nabigyan ka po ng different schedule, mawawala, malilihis ka naman sa iyong goal. And another challenge is overcoming feelings of self-doubt. Kaya ko ba to? Can I make it? Or do I need to do this? Nagda-doubt ka na. Kasi along the way, di mo nakikita yung results. Halimbawa, gusto mo mag-lose ng weight. Mga 3 buwan ka na pong pare-pare yung ginagawa mo, nag-exercise ka, pero never ka pa nag-lose ng weight. Ayan, so yun, nagda-doubt ka na kung pwede pa or i-continue mo. Okay? So, having a plan in place can help you navigate these challenges and stay consistent in your pursuit to healthy habits. So, kailangan lang talaga maging consistent tayo mga masters. And ang plan po natin ay dapat stick with the plan po tayo. Kasi along the way, it takes 21 days to develop a different habit. Pag consistently ginagawa mo yan for 21 days, magugulat ka na lang po mga masters na yan na pala yung iyong bagong habit. Yan na po yung iyong bagong daily na ginagawa. Hindi mo na po, automatic na po yan. Hindi mo na kailangan iniman yung sarili mo. Dahil po, yan na po ang iyong ginagawa everyday. Masasanay ang katawan mo. Pagkagising mo sa umaga or pagka mo sa gabi, yan na automatic, hahanapin na lang ng katawan mo yan. Okay? Be consistent na po tayo. Kasi po, consistency will lead to a good habit. And that habit, depende sa pagiging, sa ginagawa mo. Consistency develops to a new habit. So kung good ang iyong good ka sa pagiging consistent ka sa pagiging good or consistent ka sa pagiging bad, in 21 days, yan ang iyong outcome. Diba mga masters? Developing healthy daily habits may take time, dedication, and determination. Challenging po talaga yan po yan mga masters. Hindi lang po yan pwede na pagkagising mo sa umaga, yan na po yung bagong habit mo. It takes a while. It takes time, dedication, and determination. But their positive impact on your body, mind, and emotions is well worth the effort. Let's just do the positive things religiously or properly. Because with my help, siguro, kung makonsider niyo po akong mentor niyo when it comes to health, ayan, pwede kayong magtanong po sa akin kung makakaya at makikita ko yung comments niyo. Siyempre, hahanapan natin ng mga solutions yan kung paano natin mas mapabuti po. At hindi lang po tayo lecture dito, we have to do it.
Kasi sayang naman yung ating lectures pag hindi naman ninyo ginagawa, di ba mga masters, mga ka-G? Okay? So, I guarantee you, nag-start po tayo sa simple, nag-start po tayo sa mga natural good habits, healthy habits. Pag ginawa po natin yan consistently, ay magugulat ka na lang po at unti-unti po nagiging mabuti po yung inyong karamdaman, nawawala po yung inyong mga karamdaman na noon pa ay nagbibigay sa iyo ng hindrance sa iyong mga gawain. Halimbawa, migraines, headaches, body pains, mga sciatic pains, digestion problems, blood pressure problems, sugar, yung diabetes or cholesterol, triglycerides. Yun po, once na nagbago po yung inyong good habits, magugulat ka at mawawala yun lahat po. For how many years po na kayo ay umiinom ng gamot para sa ganito, sa ganyan, or maintenance, at once na bumalik po kayo, balik alindog ang tawag po dyan, nagugulat lang po kayo at unti-unting gumagaling at gagaling po yung ating katawan. Diba? So magsama-sama po tayo para sa ikaunlad at sa ikabubuti po ng ating katawan, mga masters, mga G. So start with tiny sustainable tweaks, build momentum, and commit to a healthier lifestyle for a happier and more fulfilling life. O, diba? Mga masters, mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. I hope nag-enjoy naman kayo sa ating topic for today. At kita-kits ulit tayo bukas sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. This is your G, na gutom, and your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!